switch on. Tapos ilagay natin sa automatic. So kumakarga yung water pump. So kapag ma-hit na yung level dito, kapag ma-reach niya yung high level, mag-automatic off yung water pump. Kapag ma-reach niya yung low level, mag-automatic start yung motor pump para kumarga ulit ng tubig. Hi mga master! Ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano mag-wirings ng floatless level switch with manual and auto mode. So yung ganitong klaseng setup ay makakatulong o recommended para sa mga high-rise building or sa mga submersible pump. So let's start! Mga master, so ito pala yung floatless level switch natin. So ipapaliwanag ko lang saglit. And then dito mayroon naman diagram. So makikita nyo is mayroon siyang 8 pin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may kanya-kanyang function yan. So kung tatanggalin mo to, ayan yung mga pin nya. So may mga butas yan, 8 pin yan. So nandito yung mga numbering nya, makikita mo dito sa taas. Ganoon din dito yung mga terminal nya. So parang ganito na po siya. Ayan yung floatless level switch socket nya. Ganyan yung pattern nya. Okay, so yung 7, yung number 7 tsaka 2, ito siya. Yan yung sa supply. Okay, yan yung coil nya. And then yung 8 tsaka 6, yan yung normally open. Yung 8 tsaka 5, yan yung normally close. Tapos yung 3 tsaka yung 4, yung 3, yan yung high level. Yung 4, yan yung low level. At yung number 1, yan yung ground. So ganito po yung itsura nya. Kapag nasa tangke, ito yung tangke. So yung terminal na number 4 na yan, 4, 3 tsaka yung 1, dyan itinatap yung yung electrode rod. Okay, yung electrode rod na yon. So sa akin kasi dito sa dinemo ko ay wire lang ginamit ko kasi pang demo lang naman. So yung number 3, yan yung nandito sa top. Okay, yung high level. So yung number 4, nandito yan sa low level. So ito yung 3, ito naman yung number 4. So kapag yung tubig ay na-reach na yung high level, mag-automatic off yung water pump. And then kapag na-drain yung water at napunta dito sa level na to, mag-automatic naman start yung pump natin para kumarga ulit ng tubig. Okay? Tapos yung number 1 na yan, usually nilalagay lang dito. Lagay dito para sa grounding or protection. So sa gustong magkaroon nito, ilalagay ko na lang yung link sa yellow basket or sa comment section. Mga master, ito na pala yung ginawa kong design. So actually marami itong design. So depende yan sa'yo. So from line 1, didiretso sa overload relay ng normally close, and then didiretso sa selector switch. So dapat yung selector switch natin is to position yan na naka normally open. So ganoon. So didiretso na sa stop na pause button, switch, start, and then didiretso sa magnetic contactor. Tapos ito diretso yan sa floatless level natin. So may mga numbering naman dyan. So pwede nyo po itong screenshot para makuha nyo po yung diagram. So ngayon ay simulan na natin yung pag-wirings. Let's go! Ayun guys, natapos na natin yung pag-wirings. So ngayon, subukan natin. Switch on natin yung breaker. And then, unahin natin yung auto mode. So dapat aandar to.
Ayun, umandar. Kung ma-reach niya yung high level, dapat mamamatay. Ayun. Ngayon, i-drain natin. I-drain natin ng tubig. Kapag umabot sa low level, dapat ay automatic na aandar yung water pump. Ayos. So, umandar. So, ngayon, susubukan naman natin ngayon yung manual. So, subukan natin yung manual. Dito tayo sa manual. Ayun. Ngayon, switch on natin. Start. Ngayon. So, puno na. Off natin. Stop. Ayos. So,